Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Scorpio. Paunang mensahe po ninyo ay death or rebirth. Ayan. So, napakaganda ng death energy na to because this is transformation. So, mayroong mga magbabago na sitwasyon sa buhay ninyo sa ngayon. At yung mga pagbabagong ito, napakaganda kasi, kumbaga, bibihisan ninyo ng bago, no? Yung buhay ninyo, kung anumang area of life itong gusto ninyong baguhin, no? So, there are some things dito na, kumbaga, puputulin nyo na yung connection. You're going to cut cords, no? Between you and whatever this is. Tao man yan, relationship man ninyo yan sa tao, bagay man yan, sitwasyon man yan. So, whatever it is, puputulin mo na yung connection mo dyan because you know na hindi na yan, hindi na naghahatid ng positibong epekto yan sa buhay ninyo. Hindi na yan nakakatulong sa inyo, hindi na yan paborable para sa inyo, hindi na yan nakakapaghatid ng positive effect, no, sa buhay ninyo in a way. So, kaya magdedesisyon kayo rito na tama na, no? It's time to change. Kaya ano to, pwedeng ano to, iba-ibang sitwasyon, pwedeng relationship yan, na gusto mo ng talikuran, gusto mo ng baguhin, pwedeng mga kaibigan, no? Pwedeng meron kang gustong tanggalin na sa buhay ninyo na kaibigan, pwedeng gano'n. Pwedeng trabaho, gusto ninyong maghanap ng ibang trabaho kasi maybe this is becoming toxic na para sa iyo, no? Toxic na ang mga kasama, toxic pa yung trabaho itself, no? Pwedeng gano'n. So, depende sa inyong sitwasyon. But definitely, meron ditong pagbabago na gagawin kay for the better. King of Wands. Ayan. So, pwedeng promotion, no? Baka may kukunin kayong promotion. You know, baka meron kayong in-applyan na mas mataas na posisyon sa inyong trabaho. Maaring ganun ang ganap dito, no? Possible din ang iba sa inyo rito siguro yung pagbabago as well, career path, no? Scorpio. Kasi si King of Wands, ano din ito meron din itong energy of entrepreneurship. So, baka ang iba sa inyo rito, pagod na rin kayo na magtrabaho, pagod na kayo na sa pagiging empleyado, so gusto na ninyo na maging boss kayo ng sarili ninyo. So, pwedeng mag-quit na kayo from being an employee, tapos magpuput up na kayo ng sarili ninyong negosyo. So, that is very possible as well for some of you. So, mag-change na kayo ng career path ngayon from being an employee, tapos papunta na kayo sa pagiging negosyante. Kaya, good luck sa iyo. What else? We have Four of Pentacles. Ayan. For some of you, no? So, siguro, you are saving money na ngayon, no? Maybe you are saving money for your retirement. Maybe you are saving money for a big purchase. Pwedeng magbibili kayo ng bahay, bibili kayo ng lupa or sasakyan in the future. So, siguro sa ngayon, nagsisimula na kayong mag-ipon or baka nagsimula na kayo kung kailan at pinagpapatuloy ninyo ang pag-iipon. Pwede rin na ang iba sa inyo rito is going to save money or siguro nagsimula na kayo mag-ipon talaga para sa paghahanda ninyo for the future na baka gusto nyo talaga na magnegosyo. So, siguro, habang habang ang iba sa inyo ay empleyado, nagtatrabaho, so maybe, no, nagsisave talaga kayo. You're making sure to set aside money para makapagnegosyo kayo in the future, no? So, pwedeng may ganong sitwasyon. We have Five of Cups. Ayan. So, this is sadness, no? There is regret, sadness, panghihinayang, grabe ang panghihinayang na pipick up ko rito for some of you. Siguro mayroong opportunity rito na panghinayangan ang iba sa inyo, no? So, this is a reading for the collective, kaya hindi lahat ng mensahe rito magre-resonate sa inyo. Hindi lahat
sasakto, no, sa inyong sitwasyon. Kaya, feeling ko lang, no, ang iba sa inyo rito, merong malaking bagay or opportunity na siguro pinaghihinayangan ninyo talaga ng bonggang-bongga. Kaya parang, ayan, parang walang gana, parang dismaya, no? Nadidismaya sa sitwasyon, parang ganon. But, the message of my, of Five of Cups, is, something na, kung magko-continue kayo na mag-dwell on sa kung ano man yung, kunyari, nawala sa'yo, or hindi nag-materialize na plano, hindi nangyari na expectation, 'di ba? Mas lalo lang kayong malulungkot, mas lalo lang kayong maghihinayang, mas lalo lang kayong mawawala ng gana, 'di ba? Kaya ang invitation sa inyo dito, whatever that is na nararamdaman ninyong negative, because those are negative, as much as possible, transmute ninyo yan into something positive, no? Mag-isip na lang kayo ng pag-move forward sa buhay. Focus kayo sa kung ano ang meron kayo sa ngayon. Huwag na kayong mag-focus doon sa kung ano yung nawala or sa kung ano ang wala kayo, kung anong kulang sa'yo, kung ano yung hindi nangyari, kasi mas lalo lang kayong mag-a-attract ng mas marami pang negative situations sa buhay ninyo kapag ganoon. But, kung mag-focus kayo sa something positive, sa kung ano ang mabuti, magiging masaya kayo, mas mag-a-attract kayo ng mas marami ding bagay na positibo. So, mas may excite kayo, mas mapapangiti kayo, mas matutuwa kayo, 'di ba? Kaya ang paalala sa inyo rito, wag na kayong mag-focus doon sa kung ano yung hindi nangyari, sa kung ano mga bagay na pinaghihinayangan ninyo. Okay? At focus kayo sa ngayon kung anong meron kayo, yun ang pagyamanin ninyo, at i-enjoy na lang ninyo kung ano ang meron kayo sa ngayon. Okay? So, what else? Tingnan natin kung ano pa ang mga messages ninyo for today. You have idle hours. Take some time out to lie on the emerald grass. Yan ang kailangan ninyo sa ngayon. Lalong-lalo na kung ito yung nararamdaman ng iba sa inyo, para mag-ground din nyo muli ang inyong sarili, mabalik ninyo sa sentro ang sarili ninyo, at imbes na malungkot kayo, mas may excite kayo, no? When you are grounded, when you are feeling grounded, no, mas mababalik ninyo yung sarili ninyo sa focus, sa concentration, wherein mas pagtutuunan ninyo ng pansin kung ano yung mga positibo, no, na aspeto ng mga pangyayari sa buhay ninyo. Okay? Kaya take time to step back sa kung ano man ang inyong mga pinagkakabisihan ninyo sa ngayon, at focus muna kayo sa inyong sarili, mag-me time kayo, mag-alone time kayo, okay? And ground yourself. Speaking of grounding yourself, see, my grounded, that's your next card. Sabi dito, keep to your roots and stand taller than the trees. Okay? Keep grounded. Ito ang napakahalagang gawin ninyo talaga ngayon, Scorpio, para nang sa gayon makapag-focus kayo ng maayos sa kung ano ang positibo, no, na aspeto ng buhay ninyo. Kasi kung ungrounded kayo, unang-una magulo ang isip ninyo, fragmented ang isip ninyo here and there. Hindi malinaw sa isip ninyo ngayon siguro kung ano yung gagawin ninyo, ano yung direction na tatahakin ninyo sa buhay ninyo, 'di ba? In whatever area of life. Kaya mas magandang i-ground muna ninyo ang inyong sarili. Focus kayo, no, sa sarili ninyo sa ngayon. Okay? Mag-me time kayo, nilay kayo. Okay? So, what else? We have reconnect. Secrets lurk in the captive shadows deep in the woods. Ayan. So, by grounding yourself, by spending time alone, 'di ba? Makakapag-isip-isip kayo, makakapag-reflect kayo, and you would be able also to reconnect. No? Hindi lang reconnection sa soul ninyo, sa sarili ninyo, sa puso ninyo, but also reconnecting with the source, with the divine, with the Panginoon. Okay? So, maybe yun din ang kailangan ninyo. Baka ang iba sa inyo din, nagkukulang na rin, no, ng oras sa spiritual life ninyo. And that is a vital part of our life, 'di ba? Yung spiritual life natin. So, maaring yun din ang kailangan ninyong pagtuunan din sa ngayon. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.